Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post ni Sas Rogando Sasot tungkol kay Vice Ganda. Sabi lang niya, thank you Vice Ganda. Bakit siya nagpasalamat? Ito, mayroong Facebook reel ni Auron Agkawili, isinare lang niya tungkol sa mga pahayag ni Vice Ganda tungkol sa sugal. Sa isang programa niya sa It's Showtime, sinabi niya, dalawa ang pinakamalaking dahilan sa pagkasira ng buhay. Sugal at saka droga. Wow! Galing, di ba? Mamaya-maya, nag-endorse na siya ng online gambling. Magsugal na kayo. Ayan. So, hinubaran ni Sas Sasot sa pag-share ng Facebook reel na ito, yung tunay na pagkatao ni Vice Ganda. May prinsipyo o wala? Kayo na ang humusga. Pakinggan natin ha. Sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Yo! Mula akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like Gazel, our choice of table Yan na yung game, yung online gambling. Malaki ang chance mong manalo. Match na match sa pod. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Dalawa sa Ay, pinakamalaking isa pa. dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Correct. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like Gazel, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At kung fair, malaki ang chance mong manalo. Match na match sa pod. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Dalawa sa Grabe, ano? So, yung una niyang sinabi, talagang totoo yun. Sugal at droga. Ako, nasubukan kong nagsugal nung kabataan ko pa. Mahilig ako sa ano bang laro namin noon? Lucky 9. Yung balon ko sa eskwela, nako, mauubos sa Lucky 9. Lucky 9. Later on, nauso ang pusoy, rami. Ano pang mga sugal ko nung una. Then mahjong. Nasubukan ko rin nagmahjong. Tinyente pa ko, nasign ako sa liblib na detachment sa Agusan del Sur. Kung wala kaming lakad sa bundok, walang combat operation, nagmamahjong kami. To a point na hindi na ako makatayo para kumain. Ganon po. Nakaka-addict talaga ang sugal at na-realize ko na walang ano, kaya salamat ako sa Diyos at nakaiwas ako ng maaga sa sugal. Droga, yun, hindi ko naranasan ni minsan. At tama, si Vice Ganda, sugal at droga, wala kang mapapala. So, ang ganda-ganda yung advice niya eh. Mamaya, nung inoferan siya ng kwarta, online gaming, online gambling, yun na, nag-endorse na siya. So, yun po ang ating magaling na Vice Ganda. Magbasa tayo sa mga comments. Melvin Jr., ito ang taong walang prinsipyo at walang isang salita. Pera-pera lang kahit lunukin ang prinsipyo. I don't know kung gaano siya kaligaya ngayon. Ang tanong, ang pera ba nakakapagbigay ng ganap na kaligayahan? Sa buhay ko, ang sagot ko dyan, hindi. Kailangan natin ng pera, why not? Yung araw-araw na pantustos sa gasto, kailangan. Kailangan yung gawin mo ng sentro ng buhay mo yung pera. Naranasan ko yan. Walang kaligayahan. Kaya, tama yung may verse sa Bible sa Matthew. Sabi ng Panginoong Hesus, you cannot serve two masters at a time. It's either you hate the one or love the other. You cannot serve both God and mammon or money.
So, sad to say, maraming tao ngayon na ang sentro ng buhay nila is magkamit ng pera. O, ulitin ko, hindi masama ang pera. Ang masama yung love of money. May verse sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Kaya ito, umpisa, may prinsipyo. Masama yan. Nung dumating na ang pagkakataon, malaking pera, kinalimutan yung prinsipyo, ayun, nag-promote ng sugal. Isa pa, ito, sasasot talaga, ang galing niyang mag-research. Hinubaran na naman niya ang tunay na kulay pagkataon ni Sas. Di ba, pakinggan niyo si Sas. Si Vice Ganda, kung magsalita, anti-China yan eh. Lumalabas na mahal na mahal niya ang Pilipinas, galit siya sa China dahil sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ngayon, napag-alaman natin through kay Sas Sasot, yung Vice Cosmetics, yung mga binebenta ni Vice Ganda na mga cosmetics, halos karamihan imported galing China. Around 88%, something like that. Galing China, mga 12% South Korea. Bakit ka? Bakit mo binabatikos ang China na kung makapagsalita, parang gusto nang tirisin ang China? Yung pala, yumayaman siya nang dahil sa mga produkto ng China. Anong klaseng pagkatao yan? Again, salamat kay Sas Rogando Sasot. Kaya pala itong si Sas, ang daming kalaban eh. Gusto siyang patahimikin kasi nga yung mga ini-expose niya talagang matitindi. Tamang-tamang natatamaan ng mga So, 2 beses nang nireport sa Facebook si Sas na patay. Nag-produce sila ng yung mga kalaban niya, yung mga binubulgar niya, ina-expose niya, nag-produce sila ng death certificate. At ang Meta naman naniwala at dinilit o minimorialize ang Facebook account ni Sas. But, as always, nabuhay muli. So, 2 beses namatay, 2 beses nang nabuhay si Sas. Kaya, Sasper, Ghost of Sas Sasot. Yun na ang kanyang Facebook account. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mao na gid ni ang nataga gyero nga mag-atop na siya. Indo din sunod ati sa karon naman gyud ang pag-atop niya. So, gitemporary ra ni Lila kay mo ni ang ilang abuhan. So, karon na human nagyud ang imong giatupan nga imong abuhan. Salamat sa Ginoo nga taga nagikusin. Nga nakaatop na gid ka. Nagid ko. So imong gitemporary lang nga pagkuan imong abuhan. Ako lang nigi temporary kay Paitaan pa na ako ni Taligkaw kay ako pa ni temporary. Oo. So pila ka tuig na ni ang imong balay nga aya pagid ka nakaabo. Mga isa. So 1 year, so aya pa ka nakaabok. So Nakaatop og abuhan. Oo. So
Pila na imong anak? Isa pa. So isa. Salamat sad ko kay nana sad ko'y abuan. Kay kung wala niyang sin, wala gid ko'y abuan. Oo. Tungod sa kalisod, aya pag yun ka naka-atop. Karon pagid ko nakaatop. Karon pagid ko'y nakaatop nga pasalamat sad ko sa video. Sige, salamat po.